Ayan, good morning to everyone. Namimiyasa ako sa redundancy ng good morning. Okay, ayan po, talagang good morning. On 15 na madaling araw, we will have today our new YouTube content which is medyo intriguing kasi the title itself ay Commands Responsibility of the Tongue na tinatawag na namin na medyo hindi kaaya-aya talagang bigkasin, kaya I am also thinking paano ko ito babasahin upon my presentation. Pero anyway, let's take a look at this photo muna which I downloaded. It's sa mga sites that they are saying na it's free without any law na nag-violate. So we will see. Ayan, take a look at this photo of the man na nandito. I always forget to take a look at the video camera. That is why yung unang ginawa ko ay sa baba ako nakatingin. So I will see. Okay. Diba ang ganda? And then may watermarks siya. We will see. Makikita naman yun ni YouTube if I violated something with this photo which I have taken from an app. Okay. Mukha siya ng kakilala ko. Driver yun. So sorry naman na. Okay, ito yun. He seems familiar to me. Para siyang isang YouTuber din. Si Rod TV. Ito si Rod TV. Parang lang naman. Take a look at that. If I remember it right, when I discussed something in the class before, sa mga youngsters ko, when I make a gesture of sounds using my finger, gesture pala, hindi sounds, at I am asking them what does it mean or kung ano yung represent ng mga sign, at napunta ko dyan sa my middle finger. Ay nagiging controversial talaga, pero ang saya-saya sana ng mga bata yun ano yung mga signs na yun and so on and so on, ano yung ganyan, ano rin to, and ano yung middle finger. Talaga nakakatuwa, pero let's admit it, hindi talaga maganda yung mga symbols niya. Nasa tao lang talaga na nagdadala, pero still there is no excuse on it na dahil nakatawa ay hindi bastos and so on. Still yung meaning niya ay hindi talaga maganda. Okay, take a look at that. Sa mga cellphones nakatingin, or usually it only represents mga ginagawa natin in our action, in our gadget, diba? Madalas dyan sa gadgets. Kasi nga, we can comment whatever we want. At I will admit, isa ako doon Kasi I know the admin of certain posts ay hindi niya na mababasa yung mga issue ng panlilipunan, societal issue that are sometimes ay nakakapagka-comment. You cannot, hindi mo mapigilan yung sarili mo na mag-comment kasi nga, okay, thousands yung comment. Kaya sometimes you feel like you are safe. But the reality is not. Kasi pwede pala siyang ma-screen nung author or nung nag-post at malalaman niya if sino-sino yung mga nagpo-post ng mga unkind words na actually with this topic or content ay malalaman natin ano yung possibility upon this things that we usually do involving using unkind words or yung mga tatawag nilang pagmumura or yung cursing words. Yan. Dito ang dami niyang sinabi. In this picture, it represents really the anger of someone. Okay? Ano man yung sasabi niya yan, ay galit kasi talaga siya. Sige na nga, I will be asking for understanding mga kapatid, mga
kaguruan, mga family, students, I will be asking your understanding about this topic. I really need to utter or to pronounce or to bigkasin ang mga salitang mga nakalagay dito. I don't mean it, but the reality is not all of us, pero karamihan sa atin kasi ay really using these words out of the ordinary. Bang parang wala lang, nasabi mo lang. Okay? So, pasensyahan po talagang babasahin ko yung mga words na nakalagay. Okay. Ito sila yung mga bad language na minsan ay namana na, naging kultura na, or shall I say, prove me about this, yung acculturation na tinatawag, wherein ay nakuha mo sa mga taong madalas mong napapanood o nakakasalamuha. Kasi iniisip ko kanina pa to, isang araw pa, saan ba nagsimula yung mga bad language na ako mismo yung nasasabi ko? The reality is, from the people around us, di ba? Ako ay Ilocano, Ibanag, lalo na doon. Kung sa mga Ilocano dyan, sorry, di ba? Lalo na yung mga pure Ilocano. Siguro not all of them, pero when I studied at Nueva Vizcaya sa St. Mary's University, doon talaga, very common yung magsabi ng ukinam, ukim, mga dilpatang ka, marami pa eh. Sa Ibanag, ganoon din naman. Tadli ka, ulapa ka, kinenam, fudiyo, and hindi rin naman excuse dito sa Metro Manila where we are using the Filipino language, yung tinatawag nilang dialect ng Tagalog. Kasi you have to remember that also, mga iho at iha, ay yung ating wika, tinatawag na Filipino or wikang Filipino. At yung Tagalog is part of our dialect, which is also naman Filipino rin talaga naman siya. Okay, that is a fact. At alam niyo ba na nung pinili ni iba tayo, just for a fact, nung pinili ni Manuel L. Quezon yung ating wika, ay isa sa papagpilian niya. Number 2, I think, ay yung Ilocano. Muntik na palang maging Ilocano ang ating pambansang wika. And also the Visayan. Okay? Dito tayo. Maybe you are naso. Pa? Your naso, ang sakit, ang saklap. Pero minsan kasi, when you try to use these bad words in front of people, parang you feel something, di ba? Nagkaroon ka ng parang pride ba, ego na, I am the boss kasi kaya ko magsalita ng ganun. Okay? Parang 1990s when we are actually watching the movies in Filipino, yung si Binoy, iboto nyo yun para magbubudos na rin tayong lahat kasi tayo na pati mga bumoto, magbudos na tayong lahat. Kaya ang galing-galing naman ng mga butante natin ngayon. Next, cellphone, di ba? Yung nagre-represent ng tao dito ay salita siya, pero the reality is yung anger niya or yung tapang niya ay nilalabas niya through the cellphone. I will admit to you, ngayon pa lang unahin ko na I was very guilty of that. In my fits of anger din before, I don't know if really that is the right thing or I don't know. Kasi sometimes mag-iipon din naman yung may sama ng loob without actually knowing if don't you just understand or try to analyze what is the problem. Tapos sa sobrang galit mo ay at hindi mo alam yung mga ginagawa mo na, well, I can rant on the social media at nagawa ko yun at sobrang pinagsisihan ko. It's not about the pagtanda naman, di ba? In the morality development, sino nga yun? Si Combs ba yun? Or si Kohlberg? Ang mga tao raw habang nagkakaedad ay lumalapit na sila doon sa perfection ng kanilang morality
that they will soon, as they age, they will soon realize yung ano yung tama at yung mali. Okay, nagawa ko yun before. Andun na yun eh. Tama naman yung sasabi nila na yung sama ng loob or yung sugat ng katawan pala. Kung nadapa ka or nauntog ka or na-accident ka, let's say, gumagaling yun at nawawala yung sakit. But the words that you say, matagal na matagal yan eh. Or it will probably stay kasi it will also represent you. Kung ano siya sabi mo. Okay, yan tayo. Yan. Ladies and gentlemen, ayan po, ang title natin talaga is The Putang Ina, ang lutong, The Putang Ina Principle. Itong topic na to, bakit naging principle siya, di ba? The principle is the lessons you learn from life. Siguro, kasi I'm thinking, ba't ganito yung title talaga kasi niya? Siguro because it represents or it will convey with all of us the lesson of this phrase, the Putang Ina Principle. This is from the book authored by Judge Marlo Bermejo Campanilla. Sa pilyado pa lang ni attorney, di ba? Ni Judge ay isa na siyang abogado de Campanilla. Okay. He cited Reyes versus People. I don't know what about this GR numbers L and so on. Probably this is a case number. And when you say people, probably a people of the Philippines on March 28, 1969. Okay. See, we need to mention this all para magkaroon tayo ng basehan kung ano ba ito nagsasabi, saan mo ba ito kinukuha, diba? We need that. And again, I need to tell you something or explain something that I am not a lawyer. Actually, I am trying to interpret what has happened here. Nakita ko lang naman to dun sa book na dun sa page na inaaral ng aking pinsan, si Cristel May Conching Attorney. Balang araw, you will help me this para mas may interpret mo na yung mga bagay-bagay. Okay. Dun sa nabasa ko po kasi it already came from the Supreme Court. Sabi niya dito, pinaliwanag ng ating korte, the charge of oral defamation stemmed from the utterance of the words, Agustin, putang ina mo. Okay? Dun para siya nanggaling. Yung issue na ito, na when you say defamation, di ba? May alamin natin. Sabi ng korte, this is a common enough expression in the dialect that is often employed. Madalas daw ginagamit ng isang tao. Pero not really to slander, but rather to express anger or displeasure. Okay? Madalas siyang sinasabi, pero hindi talaga yung, kasi when you say, di ba, yung word na puta or babaeng mababa ang lipad or something like that, ang ina mo ay hindi naman talaga siya yung parang pahiyain mo or sirain mo yung moralidad ng isang tao. Defamation, paninirang puri, hindi talaga yun yung gusto mo eh. The courts or the attorneys or the lawyers actually decided for this kasi diba, before they make a new rulings of the court, they gather together at pinag-uusapan nila yan eh. So, they realize probably when you utter this word, ay hindi mo talaga tinutuka yung ina. But rather, you are expressing anger or displeasure. Okay, kaya alamin pa natin. Ayon pa sa kanila, it is seldom, if ever, taken in its literal sense by the hearer. That is a reflection of the virtues of the mother. Pati raw yung nakarinig, hindi naman niya inisip kaagad yung ina eh. Kasi pag inisip niya kaagad yung ina, well, paninirang puri ngayon kasi ina mo yun eh. Diba? So you have to analyze now. Pag sinabi ka ng your mother is working on, well, basta yun. Pag sinabihan ka ng directly na ganyan, naiisip pa ba kagad yung ina mo?
Hindi, di ba? What really comes first in your mind is the threat. Galit sa akin na, baka kung anong gawin niya, and so on. Kailangan kong lumayo, baka suntukin niya ako, baka saktan niya ako. Or in the higher rounds ay baka buhay. Pwede kasi. It could be grave threat. Ayan. In the instant case, it should be viewed as parts of the threats voiced by the appellant against Agustin Halyare, evidently to make the same more emphatic. Okay, medyo ibang I noticed that medyo ibang usapan na sa court na probably. Well, nasa kanila, alam nila yon, they studied that. Sa pangyayari daw ito ay nakita nila na ito ay part of the threat, yung pagmumura, yung cursing word na yan na ginawa nung taong nagsabi kay Agustin Halyare ay para mas i-emphasize pa yung probably yung kanyang galit sa biktima. Okay. Siyempre, marami pa silang basehan. In the case of Yebra, okay, GR number L14348 dated September 30, 1960, this court said, the letter containing the allegedly libelous remarks is more threatening than libelous. Pagpabanta pala yan, sabi niya. Well, yung libel, paninirang puri ang libel eh. Pero aside from that, there should be a separate case ng pagpabanta. It's already a threat. And the intent to threaten is the principal aim and object of the letter. Wow, ginawa pa sa panulat, ha? Or probably in the records kung ano sinabi. Ay, hindi lang yun eh. Hindi lang libel. Mamaya alamin natin ang libel, ha? Kundi paninirang puri. Ay, hindi lang paninirang puri, kundi pagbabanta. In other words, the libelous remarks express the bit of passion which engulfed the writer of the letter, which hit of passion in the letter, part of the letter culminates into it. Okay, mayroon na naman siguro typographical error or hindi ko nabasa na doble siguro po ng there's something wrong with this. Lipat tayo. Dito na lang. Where does the word putang ina came from or come from? Putang ina came from the Spanish favorite expletive hijo de puta, which is still commonly used by the Ilonggos, especially those who want to send the message that they are not from the lower classes with who utter putang ina, dated September 9, 2016. Okay, so it only goes to show na meron pa rin discrimination dito. We are I'm sorry with the Ilonggos, this is matagal naman na 2016. Pinapaliwanag kasi dito na may nagagamit na ating mga kapatid sa bandang Visayas, Ilonggos, which is, sabi niya dito, ay parang ipakita na yung pagmumura ay the higher ones. Hindi sila gumagamit ng word na putang ina, but rather ang gamit nila ay hijo de puta. Wow, parang lumalabas na, okay. We are from the western part. Nasa Europa kami. We're in the western part of Europe, of the world. Diba? Medyo mas lamang kami sa inyo. Kayo Tagalog na Tagalog, kami. Well, the Spanish version, hijo de puta. Galing, diba? Ano to? It only means one thing na nagagaya natin from the Spanish who also, diba, conquered us before. Natanim yung mga word na siguro nagagamit or madalas gamitin kasi sabi rito, di ba? Favorite expletive nga nila to, yung madalas nilang ginagamit na pagmumura ay inadapt ng ating mga kapatid dito sa Pilipinas and until now ay nagagamit pa rin even though na matagal lang wala dito yung mga Spanish conquistadores. Di ba? Yung pala yun. Sige, next. Ayan. So we have the two cases of defamation. Ito ay ginawa ko na ito with mga saan ko pinagkukuhanan. Okay.
sa mga law book na available dito sa ating Google. Okay, marami sila. When I take a look at this, iba-iba man sila ng pinanggalingan, they share the same. Okay, ito kasing slander at libel ay paninirang puri ito, or defamation. Halos parehas lang naman, pero may pinagkaiba. You need to know now, no? Especially yung ating mga youngster yan, madalas, diba? Nakikita ko yung mga posting nyo, ang dami ha. Very common na lang talaga yung pagmumura. Even in the room. Ayan, alala ko. Maririnig at maririnig namin teachers yan, and we will always have the proof. Grabe. Sa loob ng classroom ngayon, I don't know, minsan ay mapufrustrate ka, bakit pa ako nandito sa room na ito? Sometimes ang teacher talaga ay nawawala rin sa kanyang composure. Minsan ay nagwawala, may nagwa-walk out. I am glad hindi pa ako nag-walk out kailanman sa loob ng room. Pero I understand kung meron man. Parang dati gusto ko nang gawin yan, sobra na yung gigil ko. Ay sometimes, lalo na rin sa ating online classes, grabe. Kausap mo, hindi sumasagot. Kung ilan sila dun, ayaw sumagot, hindi mo alam kung may nakikinig ba sa akin dyan. Sarado yung camera nila. Okay. Slander or the oral defamation. The action or crime of making a false statement damaging to a person's reputation. The imputation is verbally made. Ayan. Ayan pala yung slander. Paninirang puri pa rin. Pero ang nangyari ay sinabi niya, kaya raw siya oral defamation. Okay. Parehas silang gumamit sila ng maling impormasyon na nakapapanira sa reputasyon ng isang tao. Mapanirang puri, sisinungaling, pag-iimbento, including pag-chismis o Marites at saka Maricon, Marisol, at dumadami na kaya. Okay. Yan yung pag-chismis, it could be a slander kasi paano nga naman siya natawag na chismis kung hindi masama yung mga ginagawang mga salita. So that would be slander. Handaan nyo yan. Okay? Marami dyan nalit ka lang ng umuwi. Mga memes ba? Nalit ka lang ng uwi. May ka na, character assassination ka na. Okay? Pag maaga ka umuwi, ganun pa rin You cannot really tell kung ano ba ang gusto ng tao. Pag ginawa mo isang bagay, may mali silang makikita. When you do the other thing, meron pa rin. Yun yung mga trabaho nila, Marites, nila Marisol. Okay? Paninirang puri kung saan slander ay ginamit lang yung bibig. Samantalang yung libel or the defamation case, probably this is a little heavier. If the imputation is made through writing, printing, lithography, radio, and other similar means, dyan napapasok yung ating mga cellphone, okay? Internet, so social media, laptop, at kung ano-ano pa yan, Twitter, yung mga apps dyan, social media apps. Marami pang iba wherein sinulat mo yun di ba? You didn't say it or said it, but you have written it, you have posted it. Yung mainit dito yung idol ni Maren Adan. Maren, joke lang, hindi niya man. Parang napabiro ko lang sa kanya. Si Maria Riza, Nobel Prize awardee pa yun. Wow pero ang dami niyang kaso at mabibigat yung kasong kanyang ginagawa. But I don't know with them anong balak nila. Basta itong pinagkaiba niya, slander, pinahiya mo through your words. At pag yan naman ay sinulat mo, I guess, kasi I'm not an attorney, pero pagkakaintindi ko ay mas matibay na ebidensya yung written kaysa doon sa sinabi mo lang di ba? Pero parehas silang mali at parehas silang may kaso. Now, sabi niya kasi dito, false statement Kaya nabasa ko rin paano kung tama lang yung sinabi. Masakit, nasaktan siya. Pero tama lang yung sinabi sa kanya. Hindi naman siya invento. Yun daw yung madalas common na pangdepensa. Kasi ang sinasabi ng batas, if you had made a false statement. Pero kung totoo yan, I don't know. Ayaw ko na siyang
i-elaborate kasi leave it to the lawyers. Sila yung mas nakakaalam at mas nakakapag-interpret what I need or the objection of this content sa ating video sa YouTube ay para lang sabihin yung mga mali, ipaalam sa mga tao yung ano yung consequences of your actions if you are doing this. Next, paano naman yung pagbabanta? Okay? So, meron naman tayong light and the grave threat. Sabi niya dito yung light threat or simply just threat, pagbabanta, must be committed with demand for money or imposition of condition. Parang nagbabanta ka pero aring mangyari lang pagbabanta mo kung hindi tinupad yung isang magkakasunduan ninyo or kung ano man yung action na dapat mong gawin. So, imaginative or let's cite, wala akong nakitang example eh. Siguro ganito yan. Kunyari si Agustin na lang ulit. Agustin, may mangyayaring masama pagka hindi mo tinupad yung usapan mo. Diba sabi mo magbabayad ka, magkikita tayo sa ganito, maghahalo ang balat sa tinalupaan or aabangan kita sa labas pagka ginawa mo yan. Huwag mo akong susumbong kay teacher kundi aabangan kita. Diba? Okay? Or bigyan mo lang sa akin yung diba? Bayaran mo ako na ganito, otherwise may mangyayaring hindi maganda. Those are the examples. Siguro kasi may kapalit, mangyayari lang ng isang bagay daw kung may kapalit na pera or isang action or condition. Hindi ko gagawin to sa isang kondisyon. Wow. Still ay meron siyang pagbabanta, di ba? But when you say grave threat, ito ay can be committed with or without demand for money or imposition of condition. Ito ay pagbabanta ng walang hinihinging kapalit. Parang it's final. Parang okay, mamaya aabangan kita. Yung kanyang kagustuhan na may gawin or ipagbanta sa isang tao ay walang kapalit kasi nagawa na. Basta gagawin niya na talaga daw. It's either sa isip niya ay wala naman, hindi niya naman gagawin yun. Pero yung implikasyon kasi dun sa sinabihan, si student na lang for example, kasi classroom experience, may mga batang sobrang takot, hindi uuwi, kahit nakita na ni teacher na hindi ka gagawin nun, nagyayabang lang yun kasi kilala namin yung nagyayabang. Actually, yung effect niya doon sa tao o sa batang sinabihan niya ay grabe na ayaw umuwi ng bata kahit gabi na. So, take a look at the consequence. At hindi sa mga students ko, not na ikaw ay bata pa at underage ay walang kulong. Sometimes the law requires us na kung gaano kabigat yung sentensya mo o yung kasalanan mo, they will wait until you have reached the proper age para ikaw ay sagutin mo na yung kasalanan mo. Okay? And especially sa atin, sa mga matured na, hinahabol-habol ka ng batas. Nagkaroon na kasi ako ng kaso in my experience. Pananakit yung naging kaso ko before. Sa pride, sabihin ko na ngayon na yung pride ko lang yung lumalaban na until na nabaligtad na yung kaso. Ako na yung nagkaroon na ng complaint, sila na yung nililitis. Parang there is still a pride. Pinapakita ko lang sa labas na kaanyo-kan ko na I am a strong person. But the reality is, ano talaga yung nangyayari? The sleepless night. Ang lalo na nung ako pa yung nakadiin, na hindi mo alam what will happen. Matanggal na ba ako sa work? Kasi I was a teacher in private school before. Will my license will be tanggalan na or makancel na yung license ko as a teacher. Yung mga iniisip ko na hindi ko pala dapat iniisip. Pero you need to. Kasi there is yung takot na anong mangyayari. Until madaling araw na ay lalo kang nagagalit at namumurog the stress that brings habang iniisip ko yung mga bagay na yun. Okay. So, dito na tayo. Swearing forbidden, not that we give a damn. Swearing forbidden, not that we give a damn, but it sounds like hell in front of the visitor. Diba? Ano yung produkto ng bibig mo ay yun din yung kakilala sa'yo eh. Maaaring sa kasama mo yung ibang tao
ay para sa iyo ay wala lang. Pero inside your premises or premise, pagka nagsalita yung kasama mo at narinig ng bisita ay, diba, mapapahiya ka rin. Gaano man kaganda yung mga ginagawa niya sa panlabas when someone or somebody heard your words. Ano mga produkto nito? Okay. So, pagkain pa rin nila araw-araw yung mga masasamang salita. Okay. Ayan ay yung punto naman dito, mga kapatid at mga kababayan diyan, ay malaman natin lahat yung effect ng pagmumura. Okay? Lalo rin gamit social media. Ay nako, ang possible po na kulong dito ay yung defamation lang, paninirang puri. Sabi niya dito ay 6 months to 4 years and 1 day. Okay? 6 months and 2 days to 4 years and 1 day. Sipa mo yan, pinakamababang parusa mo pala, pinakamababa na ay 6 na buwan. Okay? At pinakamatagal, depende dun sa graveness ng ginawa mo or kasalanan mo, ay hanggang 4 na taon at 2 buwan. Okay? Kung sa edad ko yun, I am 41, paglabas ko, mahina na ako. Yun ay kung makakalabas ako. I have a friend na galing lang sa iba, which case I don't really want to elaborate kasi someday soon siguro. He has the experience of inside, si Dambes ko siyang puntahan doon. Ano yung buhay sa oblo na tinatawag. It's a good thing kasi magaling at matalino siyang tao. Okay. Sige, yung point dito ay kung yung paninirang puri or defamation ay 6 months to 4 years, how much more yung threat or pagbabanta? Siyempre, mas mabigat na yun. Sabi nga ng judge kanina, di ba? Korte Suprema. So, baka yung 4 years na maximum or yung 6 months na minimum ay baka baliktad. Baka 4 years na yung minimum niyan. Then, baka 6 years. I don't know. Mas mabigat. Paano yung grave threat? Diba? Okay? Yung kay Maria Rizal. At saka sabi nila, ipasok mo na dyan natin pala yung cyberbullying. Wala pang law yan, inaaral pa. So, ganun pala. Ano na habang hindi ka pa nasisentensyahan with a certain case na nagawa mo at habang binubuo pa yung sentensya tungkol doon, ulong ka muna. Huwag naman, di ba? Okay. Meron ako dati diyan, naganap sa akin. I am already a teacher, student ko siya. Matagal naman na siyang hindi ko na student. May ginawa siyang hindi maganda. And he's more than 18. Ay, muntik na siya. Really. Sinakarating pa ako noon sa PNP Valenzuela City. But just to report something out of my frustration. Okay. So, wag yun lang naman yun. Wag kasi may kulong. Some days, the supply of available curse words is insufficient to meet my demands. Ano ibig sabihin nito? Kung ikaw daw ay palamura na, sabi niya dito, some days, the supply of available curse words, palagi ka nang nagmumura, baka balang araw, okay, natatry mo twice a day, and so on, baka balang araw kulang na yung available na masasamang salita na binibigkas ng bibig mo sa pangangailangan mo kasi it will become your habit na palagi na lahat ng sabihin mo ay puro may kasamang mura. Imagine that. So ano ito? Gusto sabihin nito, wag na hanggat kaya mo, wag mo nang sanayin ang sarili mo na magmura ng magmura. Okay? Kasi baka balang araw, puro mura na. And sabi ko nga kanina, saan ko nakuha yun? Probably, first thing is, nagaya ko sa pelikula. But, yung pinakamas malapit doon ay naririnig ko rin sa mga tao nga sa paligid ko. The things you say about others also say a lot about you. Ano binibigkas ng big mo? Siyempre, bagbata na yung nagsabi. Kunwari ngayon pa lang, anak ko yung nagsabi ng pamura na voice. Siyempre sabihin ng tao malamang magulang niyan ay nagmumura din. Kaya it represents you. And the people around you as well. Siguro almusal nilang mga yan mura.
Kasi ang bata-bata pa lang, ang lutong na ng mura. And guys, mga student ko, grade 8 ko, mahal ko kayo, ayaw ko na. Maaga pa lang ngayon. Wag, please. Isipin nyo palagi pag nagmumura, baka makita ni Sir Calixterio or ni Sir Ton. Huwag na lang. Tago nyo na lang. Di ba? Next. Ay, pinindot ko. Okay, libre daw itong ano. Ito yung part ng ating mga leaders nangyari sa ibang bansa, di ba? Kasi mababait ang mga Pilipino. Ang mga leaders natin ay hindi nagmumura. Ito yung kay Trump kasi. Sige, yun lang naman. Ay, ba't lang dyan tuloy? Sorry. Mababait po yung ating mga leaders. Sometimes ay may supportahan natin si Pangulong Duterte. No words about that. Yun nga lang talagang marami. Hahaba kasi tayo. Ayaw ko nang i-discuss to. Peace tayo dyan mga kapatid. Thank you so much with your time. Huwag na magmura. Nangyari yan dahil sa akin. Sabi ko nga, di ba? Ay pinagsisisihan ko yung mga bagay na nagawa ko. Yun lang. I hope nakatulong. Ito ang ating Putang Ina Principle. Peace tayo dyan. This is your Tito Tony saying, see you around Huntahan 102.